Welcome pong muli sa bawat isa. Napagtagumpayan natin last Friday. Nakailang lessons tayo last Friday? 7. 7 lessons tayo last Friday. Kasi in totality may 8 lessons tayo. So, 7 steps lang tayo sa ating manuals, pero umabot tayo ng 8 lessons kasi yung figures of speech sa literary genre, isang steps lang yun, pero hiniwalay po natin kasi masyadong mahaba. So, steps number 7 tayo, pero dito po sa ating lesson is lesson 8 po siya. So, yan. Ang aim pa rin po talaga natin when we are reading the Bible, we consider this an ancient text. We need to bridge the gap between the ancient text and us as the modern audience. Gusto nating yung mga differences, kung paano i-understand, yun yung purpose natin why we are doing this exegesis seminar. So, 7 steps in doing exegesis. Natapos na po natin to. Read the passage like a pro. Ano yung PRO? Prayerfully. R? Repeatedly. O? Ala, walang natandaan. Grabe. Observantly. Di ba? Prayerfully. Repeatedly. Observantly. Di ba? So, pangalawa, ito yung sinasabi ni Kuya Lexter, realize your subjectivity. Ibig sabihin, ano ba yung, yung nalalaman natin dati? Yung presuppositions natin o yung biases natin na sinasabi. Halimbawa niyan, di ba? Nanggaling tayo sa mga iba yung katuruan kaysa sa nadatan natin dito. Ang tanong ngayon is, iiwanan mo ba yon? Or you will hold on to it and you will continue to reject yung mga bagong katuruan na natututunan po natin. Pangatlo is retrace the historical background. So ito, pinakita naman natin dito na isa sa mga example natin is yung nangyari during the last week ng buhay ng ating Panginoon na tinignan natin yung tawag doon, na dito sa isang lugar na to, napakaraming bagay pala na nangyari, di po ba? Doon sa Jerusalem, from Bethany to Jerusalem. So, relate the passage contextually. So, ito yung isa sa mga, kumbaga, thank you sa BNE pa rin sa atin kasi mas nagiging aware na tayo. Naiisip na natin na, ay, tama ba contextually yung na-share ko? Ito ba talaga yung context ng nababasa ko? And number 5 tayo is recognize the literary genre and the figures of speech. So ito yung medyo mahirap. Pero sabi nga nung kagaya last Saturday, ina-apply na agad ni Kuya Mark. Kuya Mark sa ni Kuya GM na kapag nagsalita, ano ba yung pastor? Figures of speech ba yan? Simile ba yan? Metaphor ba yan? Di ba? Para tayo nag-aaral ng English. At isa pa, yung number 6 natin is research the meaning of the keywords and phrase na kagaya nga nung nakita natin na may mga salita pala in the English dictionary na kung titignan natin yung etymology of the word o yung root meaning ng salita ay iba pala, di ba? Kagaya nung nice. Di ba? You are very nice, Kuya Alex. Yung pala, hindi pala nice ko yun, kundi ignorante ka pala, di ba? So, yun ang nakikita natin na with these new learnings and everything, nakakatuwa na patuloy tayong ini-equip ni Lord para maging aware tayo as we share the Word of God na hindi na lang kagaya dati na parang hindi natin binibigyan ng halaga. Kasi responsibilidad natin ito bilang mga Kristiyano, bilang mga future na gagamitin ng ating Panginoon na sabi nga, we will, kung ano yung tama at totoo talaga, yun yung may share din natin. Kasi it is our responsibility. So, natapos na natin lesson 1 hanggang lesson 7. Now, let's go to the lesson 8. Ito naman, medyo mahirap din to. Rewrite the passage using a structural diagram. Di ba? Parang kanina, yung first lesson natin, mabigat na yung literary genre, figures of speech, tapos etymology of the word. Ngayon, parang magiging engineer naman, di ba? Kasi structure, di ba? Pag sinabi natin structure, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin? Yung plano, kung paano itinayo yung bahay, di ba? Yung structural diagram, yung plano ng bahay, para pag nagpapagawa ka ng bahay, kailangan may makikitang plano para sundin. So,
ito pala, when it comes to exegesis, isa pala sa mga proseso for us to truly understand kung ano yung nasusulat sa Bible, meron palang tinatawag din na structural diagramming. So kung titignan po natin, sabi dito, in biblical interpretation, remember that not all the time we need yung 7 steps. It will always depend on the passage. So, hindi naman lahat ng babasahin na natin, i-apply natin yung 1 to 7. So, depende pa rin. But when it comes to step 7, ang sabi dito, is limited only to 2 genre. So, ano yung genre na yon? Poetic and epistles. So, ano-ano ba yung under ng poetic? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Songs of Solomon. Ito yung tinatawag natin poetic verse. Kaya nga kung binabasa natin, di ba, iba yung pagkaka-structure. And then, yung epistles naman, ito naman, yung letters of Paul, hanggang sa Book of Revelations. So, considered po yan na epistles o pag naririnig po natin kung minsan, it is an epistolary materials na sinasabi po niya. So, itong number 7, applicable sa 2 genre na ito. So, the other, yung ibang steps will be applicable then to the other genre na, tag doon, meron ang Bible, di ba? Merong historical, merong yung biographical, di ba? Yung kung babalikan natin yung genre. So, tuloy po tayo. Yan. So, in structural diagramming, kailangan natin una, i-structure natin yung main sections of the passage. So, paano ba natin makikita o malalaman yung main section ng passage na binabasa natin? So, ibig sabihin, identify the transition page in the passage through identify yung grammatical, chronological, geographical, at saka contextual transition. Kasi malalaman naman natin pag nagbabasa tayo, di ba? Saan ba biglang nag-shift yung topic? So, ibig sabihin, pag nag-shift na yung topic, hindi na yung kasama dun sa thought niya. So, yun po yung titignan natin. So, di ba, halimbawa yung sample natin sa Romans last time na hindi sa Romans yung last example natin, the first will be the last and the last will be the first. Di ba, nung tinignan natin yung parable na yon, nagsimula siya sa salvation, pero nag-end siya sa servanthood. So, dapat ma-acknowledge natin yung shift na sinasabi po sa passage, yung transition na sinasabi po doon. So, pangalawa, after the structure, kailangan nating ma-summarize yung main section ng passage. So, ibig sabihin, state the synopsis of each major section. Yung synopsis, ibig sabihin, a brief summary or general observation o kung ano yung nakita o na-notice natin. So ito rin yung madalas nating nangyayari sa atin. It's not our personal observation ang nagagamit natin, kundi yung stock knowledge natin, yung subjectivity natin. Kumbaga, pag binasa natin, hindi yung clean na hindi yung clean slate pa tayo. Di ba? Kasi pag nagbasa tayo, meron agad tayong narinig. At yun ang gusto nating ma-verify kung minsan. Kaya hindi na tayo naggumagawa ng general observation. Kasi meron na tayong presupposition na ibig sabihin, ito yung paliwanag na tatanggap ko, kaya pag binasa mo, dapat tutugma dun sa nalalaman ko. Ganun na nangyayari. That's why we do not have the observation. So, isasamakan po natin, hopefully, tumatak po sa isip natin as we finish the exegesis seminar is to practice yung general observation. So, ibig sabihin, applying the observation questions which is the 5 W's and H's. Kasi pag ginawa natin yon, sabi ko nga, lalawak yung pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. So, sabi po ni Brad Klassen ng The Master Seminary, sabi niya dito, the more time you spend in observation, the more effective and efficient you will be in interpretation. Kasi honestly talaga sa atin, aminin po natin, we do not do observation. We just read. Tama ba? We just read. Kaya kung minsan, kapag halimbawa nag-BBS tayo, di ba? Nabasa na natin yung verse na yon. Pero during the BS, binasa nung nag-BBS at may mababanggit siya na isang word,
Pero nung binabasa mo na nando naman siya parate, pero mas naging aware ka kasi naipunto sa'yo. Kasi pag nagbabasa tayo parang sa utak natin, nakasummarize na agad eh. Kasi narinig ko na to, ito yung ibig sabihin ng verse na yan. So, nawawala na yung process of observation. So, sabi dito, the pains you sow at this stage of the process will yield a harvest of reward. So, ibig sabihin, the more you do observation, the more harvest of reward. Ibig sabihin, mas magiging malawak yung ating interpretation. Ano pa yung sabi dyan? The degree to which you take shortcuts and fail to familiarize yourself with the data of the text is the degree to which the rest of your study will suffer. Di ba narinig niyo po sa akin kung minsan, di ba sinasabi po, hindi lang sa akin, kundi patuloy namin sinasabi na dapat yung ituturo nyo, kayo mismo ang unang natuto. Wag na wag nyong ituturo yung isang bagay na kayo mismo hindi nyo naintindihan. So, kasi kapag hindi nyo naintindihan, mas lalong hindi maiintindihan nung ituturo at natuturuan nyo. So, sa pagpapacilitate natin ng BS, exhortation natin, make sure na yung gagamitin natin, first talaga, dapat tayo mismo ang natututo. So kapag hindi ka natuto, wag mo na lang i-share. Kasi it will be, sabi nga, alam mo yon yung nakukuha natin minsan na parang hindi lang nami-mislead, kundi walang dating. Kumbaga, anong purpose ng pagtayo mo dito kung wala ring napala yung mga nakinig sa'yo? Di ba? Tayo nga ayaw natin gawin kahit maliit na bagay kung wala rin namang silbi. Di ba? So ganun din isipin natin. As we share, kapag isipin nyo po yun na kapag tayo mismo ay natuto, then we can relate. Ibig sabihin, yung explanation natin is mas magiging, sabihin na natin, personal. In the sense na naunawaan natin, marami tayong mga examples na may ipapasok. Pero kung hindi mo naunawaan, nanguha ka lang ng references mo, yun lang din ang ibabato mo. Ang problema, halimbawa sa BS, paano pag tinanong ka? Di ba? Paano mo i-explain? Kaya nga Bible study, dapat ikaw na nagpapacilitate, nag-aral ka rin at may matututunan po sa atin. Kaya isa sa mga kulang po talaga is the observation phase. Kumbaga hindi tayo nagtatanong. Ang tanong lang siguro natin, paano nakaka-relate tong verse na to sa sitwasyon ko ngayon? Yun lang di ba? Pero yung tanong na, ito ba talaga yung konteksto ng text is hindi. So, ibig sabihin, nakikita natin na we are in the emotional attachment to the verse pag nagbabasa tayo, which is hindi po tama. Kasi when you are reading the Bible, you want to know the truth. And the truth does not involve emotions. So, knowledge po yun, facts and everything. So, tuloy tayo. So, in structural diagram, meron dalawang klase. Sabi dito, some use the block diagramming. Ito yung tawag doon pag gumagawa tayo ng flowchart, di ba? We use the block diagramming at meron tayong tinatawag na structural diagramming. So, if we put an example to this, halimbawa ito, ano po yan? Alam natin yan, it's digital clock. So, without any observation or without anything, di ba? Alam mo, digital clock lang yan. But if you want to explain it more, kailangan mong tignan mabuti kung ano yung nakikita dito, di ba? So, para pag tinanong ka, hindi lang sasabihin mo, ay, digital clock yan. Because some people want to know more. Ano yung nagagawa at pwedeng gawin ng digital clock na yan. So, natuwa lang din ako sa quotes na to. Sabi niya, it's a capital mistake to theorize before one has data. Kumbaga may theory ka pero walang data, ibig sabihin, walang basihan yung theory mo. Pag nag-theorize ka, dapat meron kang data. Di ba? Insensibly, one begins to twist facts to suit the theories instead of the theories to suit facts. So, naintindihan po natin na ibig sabihin, kapag wala kang basihan, wala kang observation, ang mangyayari ngayon, you will just fabricate yung facts. So, sabi po yan ni Sherlock Holmes. Sino nakakilala kay Sherlock Holmes? Sa movie. So, kung titingnan natin, isang example ng diagramming, ibig sabihin, digital clock, ano makikita natin dyan? Pwede makita tayo? Andyan yung makikita natin yung oras, makikita natin yung date, at pwede rin niyang gamitin na counter. So,
Pag sinabi natin clock, ano naman yung makikita natin doon? There's an hour, there's a minute, there's a second. So pag date, siyempre makikita natin yung month and day. So pag counter, ibig sabihin, it can count from seconds up to milliseconds. So these are the data ngayon na gagamitin mo to explain the digital clock. So yan po yung isang example lang ng diagramming. Ibig sabihin, through the diagramming, nakikita natin ngayon yung, kumbaga, main subjects, ano yung tag doon, yung nasa baba niya, subtopics, para pa nag-explain ka, para na rin siyang naka-outline. Nakukuha po natin. So yan yung mga purpose ng structural diagramming. We will proceed. Sabi dito, structural diagramming is a phrase-by-phrase chart of the text in the exact word order of the translation you use. Its purpose is to show in graphic form the relationship of various ideas in the text. Graphic form, so hindi ko po na i-highlight dito. Yung isa pong blank is relationship. Yan. So sabi dito, the structural diagram is one exercise in an induction study of the text. It is part on the observation phase, so observation na naman, in which the particulars of the text are examined in details. The structural diagram gives an overview of the writer's thought. A similar form of this exercise has been called syntactical display block diagram o yung tinatawag po nila na mechanical layout. So ano pa po yung sabi dito? Paano ito ginagawa? It is constructed by copying the text wording in order, one phrase at a time. Beginning with the first independent clause, main ideas are set to the left and subordinate ideas to the right. Equal ideas are thus lined up vertically. Connectives are set apart in bracket. So medyo mabigat na, di po ba? But hopefully, by some examples, maunawaan po natin. But kung sabi nga, nung tinitignan ko nga ito, kung may i-apply natin ito, tag doon, magiging madali yung pag-construct natin ng mga sharings natin. So, sabi dito, yung main subject natin is to the left and description of the main subject to the right. So, tignan natin. Punta tayo sa example. So, wala na po tayo dito sa notes dito. Ayan. Ito pala. Na po pala natin. 17:5 to 10, di ba? Sa next page po, page 20. Andito po yung kanya. But, sabi nga, wag muna natin buklatin. Tignan na lang natin dito para mas makaka-focus tayo. Yan. So, Jeremiah 17:5 to 10. Pakibasa nga po. Kuya Alex, pakibasa. Jeremiah 17:5 to 10. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart is departs from the Lord. Sa 6 po, for he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in salt land which is not inhabited. Sa verse 7 po, blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord. Sa 8 po, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from the yielding fruit. Sa 9 po, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Who can know it? Sa 10 po, I, the Lord, search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Amen. Thank you po kay Alex. So dito po, ang ginamit kong translation verse is New King James. Sa reference po natin dyan is si Roy Versosa, what he is using is New International Version. So makikita natin dito, base sa verse na to, ilang subjects po meron dito? Kung titignan natin. Ilan? 2? Sino nagsabing 2? Ate Jen? Kuya Rod? More than 2 siya.
For he shall be like a shrub. So ilan po? 3. Tapos, for he shall be like a tree planted by water. Ayaw sumagot ni Kuya Jack kasi sabi niya, mali na naman kami. The heart is deceitful. 6. Tapos yung So, merong 5, sabi ni Kuya Rod. So, sa mga nasa Zoom, kung po natin kung ilang topics meron dito. So, by applying the structural diagram, papakita po natin. Yan. So, unang, kung titignan natin, thus says the Lord, kung ilang main subjects na meron siya, ang sabi niya, curse is the man. Di ba? Thus says the Lord, curse is the man. So, kung titignan natin, nabasa natin, sino tong man na to? So, kapag unang tanong natin, who is this man? So, makikita natin ngayon, from this verse, dinescribe niya dito, from verse 5 to verse 6, who is like the cursed man. Tama? Kasi yung description niya, kung titignan natin, is pertaining to the cursed man. So, second topic, anong hula nyo? Blessed is the man. So, una, cursed man, pangalawa is blessed man. So, makita rin natin, same application, i-describe naman niya yung blessed na tao. So, dalawa na. So, pangatlo, bigla siya nag-shift. So, he's talking about the cursed man, he's talking about the blessed man, biglang ang sinabi niya is, the heart is deceitful. So, ibig sabihin, both this man is meron siyang puso. So, makikita naman natin ngayon, di-describe kung bakit sinasabi na deceitful ang puso. Tama? So, meron 3 main subjects. So, ang 3 main subjects is the cursed man, the blessed man, and the heart which is deceitful. So, titignan natin. So, thus says the Lord. Structural diagramming tayo. Ang unang sabi niya, cursed is the man. Tama? Cursed is the man, di ba? So, nung sinabi niyang cursed is the man, may sinabi siya. So, kung bubuksan natin yung mga Bible natin, dinescribe niya yung cursed man. Sabi niya, cursed is the man who trusts in man. So, yung mga tao na nagtitiwala sa mga tao. Nasa verse po yan kung ikukampo natin. Buksan natin yung Bibles natin. Who trusts in man and makes flesh his strength. Tama ba? Na nagtitiwala siya sa mga tao at nagtitiwala siya sa kanyang kalakasan. So, ang isang tao na nagtitiwala sa ibang tao at nagtitiwala sa kanyang sariling kalakasan, the Bible describe him as a cursed man. Makikita po natin na wala pa tayong kinukuha from outside, kundi from the verse lang po ito mismo. Pangatlo, sabi niya, whose heart departs from the Lord. So, all nasa verse 5 pa lang po tayo. Lahat ng ito is mababasa po natin sa verse 5. Kung titignan po natin yung Bible natin, nasa verse 5 po lahat yan. Tignan po natin, kung totoo yung sinasabi natin, di ba? Andito pa lang siya sa verse 5 pa lang. Di ba? So, in-structure lang natin. Kaya yun ang nangyari. So, yan. And then, dinescribe niya uli, the cursed man, so, dinescribe niya, ito yung tao na yon. Ngayon, nag-iba yung topic niya, he shall be like a shrub in the desert. So, i-describe niya physically, so parang dito naman, kung saan naman siya pupunta. O kung nasaan siya, di ba? He shall be like a shrub in the desert. Bakit ito pa rin is nakalinya pa rin siya dun sa tao? It's still pertaining to one subject which is the man. Pangalawa, sabi niya, and shall not see when good comes. At pangatlo, ang sabi niya, shall inhabit the parched places in the wilderness in a salt land which is not inhabited. So kung titignan natin, this is verse 5 and this is the verse 6. Tama po ba? Tinignan po ba natin yung Bible natin? Then, tuloy po tayo. So, pangalawang topic niya, sabi niya, blessed is the man. So, paano naman yung masasabi niya ng isang tao, dinescribe niya uli. The man who is blessed is the man who trusts in the Lord. Ano pa yung sabi niya? Whose hope is in the Lord. So, makikita natin agad na itong tao na to, he can call him blessed because he trusts in the Lord and he has hope in the Lord. So ano pa yung description niya sa verse 8? Tama ba? Verse 8 na, no?
He shall be like a tree planted by the waters. And then, ang sabi pa niya, so pag sinabing planted, i-describe niya kung saan siya naitanim, kung ano yung magiging resulta ng pagkakatanim niya dun sa tabi ng tubig, which spread out its roots by the river. So, ibig sabihin, yung ugat niya, nare-reach niya yung dagat. So, ano yung magiging result ng tree na ito? Dinescribe niya yung tree na planted by the waters, will not fear when the heat comes. Kasi may steady supply ng tubig. Sabi niya, its leaf will be green. Siyempre, hindi siya matutuyot kasi mayroon siyang steady supply ng tubig. Will not be anxious in the year of the drought kasi may supply pa rin siya. At ano pa yung sabi? Nor will cease from yielding fruit. So this is the description ng tao na inahalin tulad sa isang puno na naitanim dun sa malapit sa tubig. At yung pagkakatanim niya, planted, ito yung description niya, which spreads out of water. So yung tree na to, makita niya ano yung magiging resulta. Ito naman siya. And then, yung third topic natin is the heart. Di ba? Verse 9. The heart is, i-describe yung puso. Anong sabi niya? The heart is deceitful above all things. So, ano yung deceitful? Pag sinabi natin, what is the deceitful here? It refers to the heart. Ano pa ang sabi niya? Desperately wicked. So, description pa rin ito ng heart. So, ang sabi dito, who can know it? Sino yung tinutukoy? Ano yung it? It refers to the heart pa rin. So, kumbaga, hindi na lang natin maiyalain. Dapat ito, kung igigit na natin, dapat tatapat natin yung heart dito. It. So, yun lang po siya. Pero it will not allow, the screen will not allow. So, ang sabi dito, I, the Lord, search the heart. So, sabi dito, who can know it? Ang sabi ng Panginoon, I, the Lord, will search the heart. So, ibig sabihin, sinagot ni Lord, sinabi ni Lord na ako yung magsasaliksik sa puso na yan. So, ang sabi niya, kadugtong, si Lord, search. Paano niya sinearch? By testing the mind. So, ano pa yung sabi niya? Even to give every man according to his way. So, paano isa-search ni Lord yung puso ng tao? By testing the mind. At ibibigay niya kung ano yung depende sa kanyang mga ginagawa. Ano pa yung sabi? According to the fruits of his doings. So, ibig sabihin, yan po yung structural diagramming na sinasabi. So, ibig sabihin, hindi pa tayo kumukuha, hindi pa tayo kumukuha outside. Kumbaga, dyan pa lang makikita natin na within the Bible itself, we can have now our outline. Tama po ba? Kung titignan natin ngayon, so, yung verse 5 natin, yan na yung sinasabi na bibigyan na natin ng outline, title, base sa structural diagram natin. So, kung makikita po natin, the way of the wicked, or sabihin natin, the way of the cursed man. Di ba? Nasa atin na yon. Pero alam naman natin, pag sinabing cursed man, it is wicked. Di ba? So, the way of the wicked or the way of the cursed man, kasi pag gumagawa tayo kuminsan ng outline, we make it something na may impact at makaka-relate yung mga audience natin. Kumbaga, yung mas naiintindihan nila. So, the way of the wicked, subtopic niya, his description na makikita natin sa verse 5, and his destination na makikita naman natin dun sa kabuuan ng verse 6. So when you explain this now, his description makes his flesh his strength. Bakit? So you can have supporting verse naman ngayon na mag-explain sa Bible. Bakit kailangan hindi nating mag-rely sa sarili nating kalakasan. And then the second topic will be the way of the blessed. Di ba? The way of the blessed naman siya. So, ang description ng isang blessed man who trusts in the Lord, whose hope in the Lord, and the man who trusts in the Lord and who hope in the Lord is like a tree planted by the waters. So, yung description niya, his destination, ibig sabihin, ito yung magiging epekto when you trust in the Lord, para kang magiging isang puno na hindi matatakot kapag dumating ang tag-araw. Yung dahon mo laging green, ibig sabihin laging masigla. Will not be anxious in the year of drought. Hindi mo iisipin na darating yung tagtuyot. At isa pa, there will always be fruit
all year round. So by the structural diagramming, makikita natin na kung paano hindi lang basta mas nauunawaan natin o makikita natin na ganun pala yun para ma-explain. Pero ang problema natin ngayon is application pa rin nito because we need to practice in doing this. Ang isa sa pinakakuha nga natin dito, isa sa pinaka-challenge in structural diagramming is how to get the main subject. So kagaya nga nung sinabi ni Kuya Rod, di ba? Thus said the Lord, sabi nga niya, thus said the Lord. So makikita natin, sino ba yung tinutukoy? Ano ba yung sinabi ni Lord? So may sinabi siyang dalawa. Blessed man, cursed man. Bakit bigla siya nag-shift? So the heart is deceitful. But if we will do it, then we will see that this is the outline na mangyayari. O yung tinatawag na structural diagram. So kung makikita natin ngayon, sabi niya yung pangatlo, the heart is. So ibig sabihin, because only the Lord can know the heart, that is the way of the Lord. Di ba? Lagi nga natin sinasabi, si Lord hindi tumitingin. Di ba? Nakagaya ng way ng tumitingin tayo sa tao, kundi ang tinitingnan ni Lord ay ang puso. Pero nalalaman natin ngayon na paano pala nalalaman ni Lord yung puso ng isang tao? By testing his mind. By giving every man according to his ways. Kaya makita natin that his diagnosis, yung pa rin, ang puso is deceitful and desperately wicked. So yung kanyang decision, he will search the heart, test the mind, and give the man according to his ways. So, kita po natin hindi pa tayo lumabas. Wala tayong kinuha outside of the verse itself. Ngayon, pag ginawa na po natin yung outline na to at itinuro natin, so, ano yung magiging title natin? It is talking about the way of the cursed, the way of the wicked, the way of the blessed, and the way of the Lord. So, from that, gagawa ka ngayon ng title mo. Pwede mong my way, di ba? I'll do it my way. Oh, the title is, the way of the life. Oh, the way of life. Oh, the way of life or the way of the life. Kasi the way of the life yata dyan, di po ba? The way of the life. Yeah. The way of the life. So, tignan natin ngayon, based on the structural diagramming, makikita na natin ngayon yung outline. So, message title natin, The Way of Life. The Way of Life lang po siguro na mali lang ko ng dito. So, first topic, the way of the wicked, the explanation, his description, his destination. So, kapag nagawa mo na yan, magdagdag ka ng mga some reference verses o explanation mo. Then, you go to the second points, which is the way of the blessed. You do the same, the description, his destination. At number 3, the way of the Lord, his diagnosis, his decision. So makikita natin, all with this one, makakapag-create na po tayo ng ma-share natin. So sinong unang gagamit nito sa BS? Sino Si Jason. 2025. So makikita natin na ganun pala, if we understand the structural diagramming, mas madali tayong makaka-create ng outline. Kasi ang nangyayari sa atin kung minsan, we create the outline, then we look at the verse. Tama po ba? But the right way is, look at the verse, and from that verse, create an outline. Pero applicable lang ito sa poetic and epistles. Yan. Po. Saglit lang kuya. This is called exegetical process in which we derive our sermon outline based on the text. So, ibig sabihin, in topical sermons, what we do is we have the topic in mind and then we search the verses that has the same thought. So, yung pagkakaiba ng exegetical process, exegetical sermon, at saka topical sermons. Exegetical, you read the verse, you take from the verse, and then you will deliver from the verse. Pag topical sermon, meron ka ng certain topic in mind. Kaya nga hanapin mo na lahat. Oh, I will preach about love. Kaya hanapin mo na lahat sa Bible, yung mga verses na may salitang love. So regardless kung ano yung context noon, andyan yung love. Pasok na yan. Di ba? So yun po. But sabi dito, but the danger is sometimes we uses the verse
without studying the right context of it. Di ba? So, even if we use the topical sermons, kaya nga po, kailangan mo pa rin aralin yung verse kung sasakto dun sa context ng gusto mong i-explain. Kasi may mga verses talaga na hindi naman pasok dun sa example mo, kundi pumasok lang kasi nandun yung salita na gusto mo. Pero pag binasa mo pala yung konteksto, hindi pala yun yung ibig sabihin nung verse na ginamit natin. Paano natin makikita yon? Kapag tinignan natin sa baba, we go to the immediate context, iba pala yung ibig sabihin. So halimbawa, di ba, sabi, gagamitin yung do not judge, Matthew 7:1. Huminto siya sa do not be judged. Pero may kadugtong pala yung verse na yun na sinasabi na, kung paano ka mag-judge, yun din yung gagamitin sa'yo to judge you. So ibig sabihin, hindi niya talaga totally sinasabi na do not judge. Kundi ang sinasabi niya, kapag mag-judge ka, yung pamantayan na ginamit mo, yun din yung gagamitin ni Lord sa'yo. But because you stop at the at that particular phrase, wrong context ka na. But sabi nga, ginagamit pa rin yon. Okay po? Kuya Rod, just write your question. Madali tayong matapos ngayon. Saglit na lang to. So, sulat nyo na lang. Mamaya ko din natin. So, write a structural diagram for Romans 13:11-14. So, exercise sana ito, pero hindi na po yata, andyan din po yata ito. So, another example po na gagawin natin is yung structural diagram ng Romans 13:11-14. So, ito po siya. Hindi po nakasama. Ephesians. So, sige po, okay lang po yan. Kasi po siya considered as exercise po dapat ito. So, exercise sana na kayo po sanang gagawa as a group. So, sabi niya dito, write a structural diagram ng Romans 13:11-14. So, ito po yung verse niya. Sino po ang pwede magbasa? Sige po, volunteer. Ayan, si Kuya Mon. Romans 13:11-14. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in the sexual immorality and debauchery, not in the dissension and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desire of the flesh. Do not gratify how the desires of the flesh. So, kung titignan po natin ito, itong Romans 13:11-14, so ganun pa rin. Mahirap. Okay lang po ba yung mga nasa Zoom? Nakakasunod po ba tayo? So yun na lang. Sabihin na lang natin wag na natin yung tatlong, ano yung kumbaga magiging main topic sa tingin natin nung verse na to. Yung pinaka main topic lang. Kung ito yung gagamitin yung verse sa preaching nyo, ano yung ilalagay yung title? Sa preaching or exhortation, ano yung magiging title na pwede nyong ilagay? Wake up. Yan. O ano pa? Readiness. Po? Be watchful po. Be watchful. Yon. Yan. Wake up, be watchful, readiness. Ano pa? The time has come. The time has come. Oh, ang ganda ng title, The Time Has Come. So, kung titignan natin, may idea na ngayon tayo, sabi nga, kung titignan natin na kung gagamitin natin to as part of our exhortation, yung ginagawa natin agad title agad, di po ba? So, title agad. So, sabi nga, so, ang options natin sa title, The Time Has Come, Wake Up, ano pa yung isa? Readiness, Be Watchful. Yan. So, tignan natin kung may tatama doon. So, tignan natin sa verse 11, ang sabi doon, and do this. So, nag-umpisa siya na sinabing, and do this, action word. So, mapapaisip tayo ngayon, ano yung gagawin natin? Tama? And do this. Sabi niya, maganda po siguro buksan natin yung Bible natin on these verses kasi wala po sa kung natin yan, wala sa manuals. Para masundan din po natin.
So Romans 13:11 to 14. So sabi niya, and do this. So kung titingnan natin, unang tanong. Pagbasa natin, ano yung gagawin natin? So ano yung mababasa natin? Ang sabi niya, understanding, New King James Version po ay New International Version. NIV po. Sabi niya, understanding the present time. So sabi niya, and do this. Tapos sinabi niya, understanding the present time. So, sabi niya, paano natin maunawaan? Ano yung pinapaunawa niya? The present time, sabi dito, the hour has already come for you. So, sabi niya, present time, tandaan mo na yung oras ay dumating na. Has already come for you. Ano pa yung sabi niya? So, ano pa? Wake up from your slumber. So, una sabi niya, understand the present time. Wake up from your slumber. Then, ang sabi niya, so, ang kwan natin, because our salvation is nearer now, so kung ipupwesto natin yung praise na yan, it will fall to the wake up. So, bakit kailangan natin mag-wake up? Because our salvation is nearer now. So, hahanapin natin, halimbawa, nilagay natin ito to wake up from your slumber. Ang tanong is why? Why we need to wake up from our slumber? So, because our salvation is nearer now. So nakikita natin yung relationship ng mga verses, yung pagkakadugtong-dugtong. So, the verse explain itself. So ano pa yung sabi niya? So, is nearer now, ibig sabihin, mas malapit siya kaysa sa dati kaysa yung iniisip natin dati, di ba? So, how do you describe that is nearer now? Sabi niya, gaano kalapit? So, nearer than when we first believe. Tama po ba? Nagigets po? Amen. Then, sa verse 12, anong sabi niya? The night is nearly over. So, saan siya nakakuan dito? You wake up, kasi, anong figures of speech yan? Metaphorical. Di ba? Metaphorical. The night is nearly over. So, nakaline up siya sa wake up, kasi related pa rin siya sa paggising. So, gigising ka dahil malapit nang matapos yung gabi. So he described, the day is almost here. So let us put aside, ito pa. So, natapos na siya dito. He is still describing waking up. So another thing, ano pa yung gagawin natin? Sabi niya una, understand the present time. Wake up from your slumber. So kung itutuloy natin yung pagbabasa, so let us put aside the deeds of darkness. So this praise still answer yung do this. Di ba? Tama po ba? So, hindi natin pwedeng, halimbawa, pag binasa natin dito, and do this, the day is almost here. Kulang. Pero pag and do this, understanding the present time, ibig sabihin, may gagawin ka. So, ito yung mga main thing na gagawin mo. Tatlo, understand the present time, wake up from your slumber, let us put aside the deeds of darkness. So, ano pa yung gagawin natin? Put aside, relative siya, and, sabi niya. So, ibig sabihin, katapat pa rin siya ng put aside, put on the armor of light. Kasi, related pa rin itong dalawang ito. Di ba? And pa rin siya. So, pares na put, itapat lang po natin. Connective words siya. Gumamit siya ng connective words. Then, yan. Itong let us behave decently, saan siya po fall down? Dito pa rin sa do this. It still answers do this. Kasi it's still the action that we will do. Tama ba? Okay, guess mo natin, Kuya Rod. Ano, nananakit na ba yung ulo? Maaga pa. So, kung makikita talaga natin, when we read the Bible, di ba sabi nga, and do this. So, yung unang tanong talaga natin, when we do this exegetical, ano yung gagawin natin? And you will identify now these points. So, pag-identify mo sa points, titignan mo ngayon, saan may relate tong verse na to? So, yan po yung structural diagramming. Parang sinabi na, ay, ito yung poste, ito yung pinto, ito yung bintana, may iaayos mo na para may describe mo ng tama yung bahay. So, ano pang sabi niyan? Behave, sabi niya, ang kadugtong nito, as behave decently as in the daytime. So, anong tinutukoy? Related siya sa salitang behave. So, paano ka magbe-behave as in the daytime? Hindi yung
parang yung ginagawa mo sa dilim, iba yung ginagawa mo sa dilim kaysa doon sa umaga. Tama ba? Ano pang sabi dyan? Not in carousing and drunkenness. Kasi sabi niya, as in the daytime, itong carousing and drunkenness, ginagawa mo ito during night. Yan. Sabi niya, not in sexual immorality. Yan. Ano pa? Not in dissension and jealousy. And then, yan. So sabi din dito, kadugtong pa rin siya ng do. This is what you will what you will do. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. So meron ng ilang punto. Yan. Makikita natin mamaya. And do not think about how to gratify. Ano yung gratify? The desires of the flesh. So dito siya nakakonekta. So that is the structure of Romans 13:11 to 14. So yung mga nasa Zoom, nakaka-relate po ba? Yan. Do this. So, yan. The right thing to do. So, titignan na po natin ngayon, di ba? So, readiness pa rin si Kuya. Wake up. The time has come. To wake up. O yan, sige, may mga idea na tayo. Then, tignan po natin. So, sabi niya dito, and do this. The day is near. Yan, nakagawa na ng title si Kuya Alex. Ay, nakita ba? The day is near. So, kung titignan natin, the word do this is the reason, motivation, or basis kung bakit ko kailangan gawin. So, ibig sabihin, kumbaga, inangkor natin sa command na do this. So, from that, tinignan na natin yung verse kung saan patungo. So, the motivation, kung makikita natin, the motivation, bakit ko kailangan gawin? Kasi ang sabi niya, we need to understand the present time. So, the present time means the hour has already come. Anong kasunod niya? Ano pa yung another na motivation? Because our salvation is nearer now. Yan, tas dinescribe niya. And then, the night is nearly over. So, the day is almost here. So, yan yung basis. Do. Yan. Do this. Ano ang mga dapat nating gawin? Di ba? So, yung una, balikan lang po natin, the reason or motivation kung bakit kailangan nating gawin. So, ngayon naman, we focus on the word do. Ano yung mga dapat nating gawin? So, sabi niya, action 1, to wake up. Ba, may tumama na, may nanalo na. Action point 1, yan, put aside and put on. Di ba? Yan yung actions na gagawin natin. Pangatlo is, hindi, related pa rin siya dito. So, tama rin siya. Kasi put on, put aside, put on. At yung pangatlo is, clothe yourself, which is connected also to do not think. So, yan po siya. So, action point, ano yung dapat natin gawin? Meron ka ng motivation, meron ka ng action point. You need to wake up, you need to put aside, you need to put on, and you need to behave decently. You need to clothe yourself, sabi niya, with the Lord Jesus Christ. So, kung titignan po natin, the reason, di ba? The motivation. So now, we will go to the sermon outline, kagaya ng sinabi natin, what will be the title of your topic. So, meron tayong binigay kanina. Ano na yung apat? Readiness. Wake up. The time has come. Be watchful, di ba? So, ang sabi dito sa example natin, what time is it? Kasi, wake up. So, ibig sabihin, 9:00 na? So, yan. What time is it? Yun yung pwede maging title natin. But sabi nga, yung title kasi is hindi naman kung ano yung isasuggest, kundi kung, sabi ko nga, when you make the title, kung related sa text at kung ano yung may impact o yung makakaiwan ng impact dun sa listener. Di ba? Kasi importante rin yung title di ba? Kung minsan, di ba, kagaya ng ginagawa ni Kuya Jess, yung title kung minsan ang magre-retain. Di ba, si Kuya Jess, dulo yung title niya. So, yun yung magre-retain, kumbaga yun yung magiging anchor ng mensahe. Meron naman, yung una, sasabihin yung title para maipakita yung magiging direksyon ng mensahe. Kaya importante po yung pagpili ng title.
Kasi sa title pa lang, it's either na ma-encourage na makinig o ma-encourage na matulog yung makikinig sa inyo. Kaya nga very important yung introduction and title. Kasi sabi, di ba? Halimbawa, kapag maganda yung pagkakasabi ng title, nagiging curious tayo. Di ba? Nagiging sabi nga natin, ay, ano kayang gustong sabihin? Bakit ito yung naging title? Then, we will listen more. Kaya when we do sabi nga, when we do like this, tandaan po natin, kumbaga maglagay tayo ng title na catchy. Hindi kailangan yung title mo na mahaba. Yung catchy talaga na, kumbaga magre-retain. Na kapag hindi man nila natandaan yung itinuro, pero yun yung magre-retain sa isip nila, ay, naituro ito ni Ate Sally na ganito yung title ng verse na yan. Merong retention purpose sa isip ng mga nakikinig sa atin. So, every part of the message or exhortation is importante. So, yun lang po yun. But with this, kung makikita natin, hindi pa tayo lumalabas with the verse itself. Yan yung exegetical. Ibig sabihin, kinukuha lang natin yung information within the text. Wala pa tayong kinukuha outside of the text. So, posible pala, di po ba? But, ang naging norm natin is, hanap agad tayo ng references. So, bago ka maghanap ng references, dapat na-outline, na-structure mo muna. Okay po? Yan, tuloy tayo. Malapit na tayong matapos. Sabi niya, what time is it? It's time to wake up. It's time to clean up. Kasi sabi niya, put aside, put on, behave decently. It's time to dress up. Kasi sabi niya, the time, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. So yan na yung magiging outline natin. So once you explain, may direction na yung magiging explanation natin. Amen po ba? Amen. Sinong tumama? What time is it? Wala. Yung the time has come. Yun yung pinakamalapit. So, that is... Si Kuya Jojo. Praise God, Kuya Jo. Mukhang di ka nakainom ng gamot ngayon. So, makikita natin dito that with this simple, kung may apply po natin, mas madali sa atin yung pag-expound. Kaya nga lang, we need to do it, kumbaga practice talaga. Practice at pag-aralan din po talaga. Ako, nung bago ko ginawa ito, nung sinabi ito, ginawa ko rin. Gumawa ako ng outline ko. Wala ring tumama. Pero nakapag-outline na, parang ganun kay Kuya Rod, yung ginawa mo na, sumobra ako ng main point. So, ganun kasi kung minsan yung ginagawa para mapag-aralan mo, gawin mo sa sarili mo, then you look at it, then tingnan mo kung saan ka nagkamali. So, it just takes practice lang po yan. So, yan. So, 7 steps in doing exegesis. Patapos na po tayo. Yan. Una, read the passage like a pro. Ulitin ko, ano yung pro? P? 1 hour pala nakalipas pag di nyo pa nakabisa yun eh. Pangalawa, realize your subjectivity. Retrace the historical background. Relate the passage contextually. Recognize the literary genre and the figures of speech. Research the meaning of the keyword and rewrite the passage using a structural diagram. So, ibig sabihin, outlining lang. How will you do the outlining? Pero para makagawa ka ng effective outline ng mensahe mo, we need to practice. Yung suggestion niya is structural diagram. So, hindi po sapat yung 1 hour para mag-graph talaga natin. But we have the basic. So, may mga resources tayo na pwede tayo mag-research sa internet ngayon tungkol sa structural diagramming. So, we can learn now sa sarili po natin. So, when it comes to exegesis, sabi nga po natin, it means the meaning or interpretation comes out of the Bible itself. So, ito yung gusto natin sa bawat isa. Na, sabi nga, ang ine-explain talaga natin ay galing sa Bible. Because, sabi nga, Bible studies, we extract from the Bible, so we need to practice exegesis. Pero ang sabi nga, ang challenge natin when it comes to the hermeneutics, exegesis, and even with our personal studies, meron tayong sinasabi na act. Ibig sabihin, yung pagkilos natin, our actions. So our actions, sabi nga,
we can put this, pag sinabi nating letter A, first, we need to be aware. So, aware in the sense na what we should share is what comes out from the Bible. Letter C, we need to be aware, we need to be conscious. Ibig sabihin, yung mindset talaga natin, kapag nag-share tayo, is ito ba talaga yung tamang konteksto? At ito yung isa, you become aware, you become conscious, at ito yung kailangan nating patuloy na gawin, which is to train ourselves. So, hindi lang tayo mag-aaral kapag ganito, kundi sabi nga, nilay down namin, natuto tayo ng basics. From more than that, you can do it on your own personal time. Di po ba? Kasi tayo, ang priority natin dito, trabaho. But when we have, kung meron tayong spare time, we can train by applying yung mga napag-aralan natin. So, be aware, be conscious, and train yourself. So, kumbaga, kung dati, kung gusto talaga nating matuto, kung dati, pag nagpapahinga tayo 2 oras sa panonood sa Netflix, bawasan natin ng 30 minutes. Ialat natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paunti-unti lang hanggang sa yung 2 hours na is magamit na natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi kung nasanay ka talaga sa isang bagay na ito yung ginagawa mo, hindi mo naman agad maalis yun eh. But, sabi nga, umpisahan lang natin. Di ba? Umpisahan natin na dedicate a time ng pag-aaral. Pagdating mo, magbasa ka, train yourself how to do the exegesis, then yun lang po yun. Hanggang sa matuto po tayo ng matuto. At marami pong resources sa internet na magagamit natin to train us. So yun lang, kung medyo may doubt lang kayo sa references na magagamit nyo, pwede nyo pong i-refer back sa amin para ma-verify kung pwede nyo pong gamitin ito. So yan po. The challenge is to act, be aware, be conscious, and to train. Kasi hindi sapat yung 2 days of seminar lang. Sabi nga, yung pag-a-apply nito ngayon sa buhay natin, yun yung challenge. Di ba? So nag-spend na kayo ng ilang oras sa pag-aaral, dapat mapakinabangan nyo po yung pinag-aralan natin. Di ba? Tuloy po tayo. Ano sabi dyan? Pakibasa? Mic po para marinig sa online. Ano nakalagay? Walang silbi ang lahat ng napag-aaralan natin kung hindi rin naman natin gagamitin. Amen po ba? Amen. Totoo po ba yung statement na yan? Ayan. Ano yung sunod? Let us all challenge ourselves to use and apply what we learned today and to continue to make a conscious effort to study more. So, ibig sabihin, nagawa na namin yung part namin, the next part is sa inyo na po yan. So, kumbaga, we conducted this seminar, we do our best na, kumbaga, mapadali yung pagtuturo. So, ang challenge namin sa inyo is to apply. To apply it sa ating Bible studies, so apply it kapag nagagamit tayo for exhortation, i-apply natin. Meron tayong mga manuals, gamitin po natin. Yan. So when it comes to hermeneutics, sabi nga, it's solving the puzzle. So hermeneutics and exegetical investigation, yung level 1 natin is, and level 2, connected po yan parate. So in hermeneutics, kailangan natin pag-aralin grammatically, historically, culturally, contextually, literally, and logically. Yun yung hermeneutical process. But in exegetical investigation, kailangan natin read, realize, retrace, relate, recognize, research, and rewrite. Ito yung 7 steps, di po ba? So ito naman yung 6 steps naman dun sa hermeneutical principles na napag-aralan po natin. So, kung titignan po natin, bakit sinabi po natin interconnected siya? So, when you want to study grammatically, you need to read, recognize, research, and rewrite. So, when you want to study historically, you need to read, realize, retrace, and research. Kailangan mong gawin yan para maunawaan mo yung historical context nung inaaral po natin. Culturally,
you need to read, realize, and retrace. So, ibig sabihin, historical background, magbabasa ka na magbabasa. Contextually, ibig sabihin, read, realize, retrace, relate, recognize, and rewrite. So, research, ako na po yan, when you do this, kasama na po yan yung pagre-research. Literally, sabi niya, read, retrace, recognize, and research pa rin siya. Logically, read, realize, relate, and research. So, ano pa po? So, when we tell about the inspiration of the Bible, ito po yung sinasabi natin na plenary, verbal. Ibig sabihin ng plenary, complete. Pag verbal, the word itself. So, ibig sabihin, yung Bible na meron tayo is inspired by God and it is already complete. Ibig sabihin, wala nang dapat na idagdag pa. And it is inerrant, ibig sabihin, walang pagkakamali, without error, authoritative. Kaya nga po yung sinasabi natin, you cannot debate with someone na hindi niya i-recognize yung authority ng Bible. Kasi walang mananalo sa inyong dalawa. But even you yourself, if you acknowledge the authority of the Bible, kahit nag-aral ka, you must admit to yourself na may mga bagay na alam siya na pwedeng hindi mo alam. So, but when you read the Bible itself, nag-agree kayo na ito yung authority, then what the Bible says, then that is the authority between kung ano man yung differences po ninyong dalawa. So ano pa isabi? Has unity. Ibig sabihin, the message of the Bible is pointing to one person, which is our Lord Jesus Christ. So ano pa? It has mystery. Ibig sabihin, kaya nga, we read it also by faith, kasi nga, may mga bagay tayong hindi natin basta-basta nauunawaan na kailangan lang natin tanggapin because we believe that it is indeed the Word of God or inspired by the Holy Spirit. So, ang sabi niyan, this is the divine book. Kung na-tackle din natin yan sa hermeneutics. So, as a human book, yung itong 6 na to, grammatical, historical, and sabi nga dito, when we apply our exegetical process, read, realize, retrace, relate, recognize, research, and rewrite. So, lahat po yan, sabi nga, ito yung kailangan nating gawin sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Ang dami pala, no? Ang dami. This is how we should study the Bible. So, nagagawa po ba natin ngayon? Di ba? So sometimes, sabi nga, di ba, in-introduce namin sa inyo yung paggamit ng interlinear, paggamit ng concordance, paggamit ng mga maps, di ba? That is part of your researching na. But there is still a lot more to learn. So, yan po. Sabi dito, our aim is for us all, na sabi nga, hindi lang tayo filled with the Holy Spirit, but we are also biblically founded. So, ibig sabihin, tayong lahat, we acknowledge that we should find a balance kapag ginagamit tayo, hindi lang basta Holy Spirit, hindi lang basta knowledge, kundi sabi nga, we are all, when we stand in front, when we teach, when we preach, when we share, that we are indeed filled by the Holy Spirit and founded by the Scriptures. So, hindi pwedeng isa lang. Kahit founded ka sa Scriptures, kung walang blessings ng anointing ng Holy Spirit, wala ding silbi. So you cannot say that you are filled with the Holy Spirit, pero wala ka namang foundational verse. So kailangan po nating search the balance between that. So kapag tumatayo tayo, kaya nga yung aim natin, we do the preparation, but we still ask the Holy Spirit to guide us during the process of preparation and during the process of execution or delivery ng message po natin. Amen po ba? Amen. So, ano pa ang sabi dyan? So, ito yung next lesson natin after level 1, level 2 is yung homiletical presentation. Just to give you a preview, siguro nararamdaman ba ito ng mga tumatayo sa harap? So, sabi nga, ang description ng isang tumatayo sa harap is parang nasa tightrope siya. Yung ang tawag dito? Tightrope balancing. Di ba? Nasabi nga, as a preacher, kung hindi mo nararamdaman ito, ibig sabihin, you do not take the Word of God seriously. So sabi niya, you go with the biblical text and you want to relate it with the modern audience. So ibig sabihin, you go with biblical and you want to relate it contemporarily. Tama po ba? So in order to do that, kailangan natin ng
exegetical investigation, dito naman is yung tinatawag natin na theological reflections. So the result of your theological reflection should always be biblical and from the exegetical investigation. So yan pa rin po yung 7 steps. Tama po ba? 7 steps. And theological reflections, we need to define, determine, decide, design, discover, and develop and devote. So, ibig sabihin, yung theological reflections natin, we need, kumbaga, ang dami palang dapat gawin. Tama po ba? Ang daming dapat gawin. Kasi, in every step, sabi nga ng paggamit sa atin, the more we put our time, the more we appreciate yung salita ng Panginoon. But sabi nga, kung hindi importante talaga sa'yo, hindi mo paglalaanan ng oras eh. Di ba? Kung ang mentality natin, kapag ginagamit tayo is, basta mairaos lang, kumbaga, hindi rin maganda yung nagiging resulta. But if we take it in our heart, although sabi nga maraming dapat gawin, you will always be under yung conviction sa puso natin na, tama ba yung i-share ko? Tama ba yung mga references ko? Tama ba yung conclusion ko? Di ba? Ano kaya magiging epekto nito sa mga nakikinig? So as a preacher, sabi nga, after that exegetical and the theological reflections, so pag nag-preach ka o ginagamit ka, ano ba yung purpose? Tandaan natin, ang purpose kung bakit tayo tumatayo is to glorify God. We are first and foremost accountable to God. That is the purpose ng pagtayo natin, to glorify God. Dapat nandun yung passion. Kasi kung walang passion, madali kang mapagod, madali kang mag-give up, madali kang magsawa. You need to have that pattern. Ibig sabihin, you need to train yourself. Di ba? Parang yung isang atleta na ito na yung pattern ng kanyang buhay, kaya hindi na nagiging struggle, nagiging madali na. We need your presence. Ibig sabihin, mahirap ang gamitin kung wala ka naman. Di ba? Projection, ibig sabihin, how you project yourself. Ano ba yung nakikita sa'yo ng tao? Practice, ibig sabihin, hindi mo lang ito ginagawa kapag gagamitin ka na. Ano po ibig kong sabihin? Kaya nga po, kahit bago ka pa gamitin, you keep on reading, you keep on learning, para kapag dumating yung time na tawagin ka para gamitin sa harap, meron ka ng stock knowledge. Meron ka ng bala, kumbaga. Hindi yung kung kailan ka in-assign, doon ka palang maghahanap. But if we practice in ourselves na bago pa tayo gamitin, nagbabasa na tayo, not for the sake na, ay, baka gamitin ako, but we need to learn more and study more. Di po ba? And we can use what we read once the time na dumating na tawagin tayo. So, kahit sabihin na natin na kahit maiksi na yung oras, but because you have read before, pwede mo nang i-apply yon sa kapag tinawag tayo. Ang nagiging concern lang kasi natin kung minsan, sabi natin, hindi tayo nakakapag-prepare ng mahaba. It's because, sabi nga, wala tayong reserve eh. Di ba? Wala tayong reserba. Kumbaga, ang nangyayari, we are totally empty. Kaya kapag gagamitin na tayo, doon pa lang tayo mag-start na i-feel yung sarili natin. And yes, it will take time. Hindi kagaya nung meron na talaga siyang stock knowledge na sinasabi. Meron ng information, meron ka, ay, nabasa ko tong articles na to, parang maganda siya, then you will take the notes. Then, a time will come, natatawagin ka, BSI, para magandang itapik ito. Then, babalikan mo na lang. So, that is the process of practice. And props, ano ba yung dapat mong gamitin? Sometimes, as a preacher, kailangan mong gumamit ng konting jokes. Kailangan mong tignan yung mga miyembro, kung, ano tawag doon? Kung naghihikab na ba? Kailangan may nakaprepare kang jokes. Huwag naman yung jokes na, kumbaga, yun na lang yung matatandaan. But sometimes, the preacher tell jokes para magising. Sometimes, pinababasa kayo. Sometimes, tinatanong kayo na amen. Di ba? Amen? Di ba? Pag amen, kahit tinaantok na, magigising kasi mag-amen. But that is just the part of the props para yung attention span ng mga nakikinig is manumbalik. Kasi kung monotone lang lahat, wala eh. So sometimes we need to, meron din tayong tinatawag na props. Ibig sabihin, may ginagamit tayo in between the preaching and seminary na kung saan patuloy nating na-encourage yung audience natin how to hindi mawala yung focus nila sa itinuturo natin. So, eto ngayon,
yung tanong. How do you feel now sa mga tatayo at gagamitin? After the very long lessons. Ha? Challenge, conscious, o exciting? So sabi nga dito, how do you feel? In all honesty, all this process talaga kung tignan natin, with those 8 lessons, with the informations that we have, di ba? Kung iisipin talaga natin, sabi nga, joking aside, ito yung magiging reaction natin. Di ba? Ha? Di ba? Kumaga, yung iniisip mo, di ba? Sa dinami-dami, may iyak ka na lang, di ba? May iyak ka na lang kung minsan, sasabihin mo sa sarili mo, balik na lang ako kay Mang Google. Di ba? Kasi mas madali eh. Tama? Kasi kung titignan mo, sa dinami-dami nung natutunan mo, sa halip na ma-excite ka, naiyak ka na lang. Eh kung minsan masasabi natin, balik na lang ako kay Mang Google. Kasi kay Mang Google, di mo na kailangan yung 7 exegetical process, hindi mo na kailangan yung, di ba? O minsan, ito naman yung, kung minsan is na-overuse natin na sinasabi, balik na lang ako sa as the Spirit leads. Di ba? Pero kung minsan, kung iisipin natin, sinabi mo na, this is what the Spirit gives me, or this is what the Holy Spirit leads me. Eh paano kung dry yung pagkakadeliver mo ng message and you start na tumayo ka, ito yung leading sa akin ng Holy Spirit, pero walang naging epekto sa nakikinig. Totoo ba yung sinabi mo? Or wala lang talagang leading ng Holy Spirit? So kung minsan sabi nga po natin, when we are studying, when the Holy Spirit lead us, the Holy Spirit will always lead us and teach us what to do kapag ginagamit niya po tayo. Sabi nga natin, hindi sa personal na galing natin, kahit sino po dyan, once the Holy Spirit use Him, mararamdaman natin. Lalo na kung nandun yung effort. Alam nyo po yan, makikita nyo po sa isang tumatayo sa harap, yung isang nag-effort talaga, at yung isa na mairaos lang yung pagtayo niya. And hopefully, as we study, wag po dapat maging ganun yung mentality natin. Our mentality, kapag tumayo tayo dyan, sabi natin, we will do our best. So how you will do your best? You pray, you ask the Holy Spirit for His guidance, and syempre, i-apply mo yung iyong mga natutunan. Hindi pwede na Holy Spirit na lang and then mag-type ka sa Google. Di ba? As the Holy Spirit leads me, tapos pamaya-maya nasa Google ka na. So, hindi po ganon yung sinasabi po natin. So, pray more, search more. Ang sabi nga po natin, with this, sabi dito, how do you feel? This is how we should feel. Ang sabi dito, we should, kapag kinuha tayo sa natutunan natin, it should not distract us. It should not discourage us, but we should always give thanks to God. At ang sabi niya, ito dapat yung magiging prayer natin. Sige po. Basahin mo. Pastor, si Kuya Mon, magbasa. Sige po, Sige po, tayo. This one will be the last slides. Sabay-sabay po natin basahin. Sige po, mag-mic po tayo. So, ito po yung sabi niya, di ba? Sabay-sabay po natin basahin. Ito yung dapat na maging, despite sa dami nung natutunan natin, despite sa masabi natin na parang ang hirap ng tumayo, our mentality should always be this. Thanks God kasi He has given us this information, this knowledge, this guidance. So, ibig sabihin, so once we pray, we say this in our prayer, sabi nga dito, Lord, I want to be faithful to your word. Help me to study your word diligently and handle it accurately so I may present myself as a workman who has nothing to be ashamed. Amen. So to God be the glory.